Si Senya Ramirez, isang babaeng nabangga ng humaharurot na sasakyan. Sa pagkabangga niya ng sasakyan, bigla niyang naalala na isa siyang anak ng bilyonarya. Siya ang may-ari ng kumpanyang Scene Foods na ngayon pinaghaharian ng kanyang kapatid na lalaki. Ano ang gagawin ni Senya sa mga taong nanakit sa kanya at nang-agaw sa mga bagay na pinaghirapan niya? Mga kaibigan, ating tunghayan ang isa na namang panibagong kwento na maghahatid sa inyo ng aliw at ng aral sa buhay. Ang kwento ng buhay ni Senya, kung paano nagsimula ang lahat at bakit siya nawalan ng alaala. Simulan na po natin ang kwentuhan. Timothy Alquizar, who do you think is the CEO of Scene Foods? Ate, nakauwi ka na pala. Ilang linggo ka na kasing wala sa kumpanya. Kaya ako nang gumawa ng hakbang para sa partnership natin with Monte Carlos Farms. Look oh, I made it ate. Nakuha ng Scene Foods ang partnership ng Monte Carlos Farms. Oo nga ate, ang galing nga ni Timothy. Nakuha niyang partnership ng Monte Carlos Farms. Shut up, Celine! At ano sa tingin mo ginagawa mo, Tim? Akala mo ba pwede kang gumawa na desisyon na wala akong approval? This partnership will never gonna happen without my seal! Timothy! So dream on! Ate, tinutulungan lang naman kita. Kaibigan ko si Felix Monte Carlos. Kaya madali lang sa akin na pasukin ang Monte Carlos Farms. Di ba, Celine? Napakaganda ng proposal ko kaya tinanggap agad ni Felix. Oo nga ate, kaya huwag ka na mag-alala. Kapag narito si Tim, safe na safe ang kumpanya. Ikaw na nga ang tinulungan ng anak ko. Ikaw pa itong galit. Wala namang masamang intensyon ng anak ko sa kumpanya. Itinuturing na rin ni Tim na bahagi ng buhay niyang Scene Foods. Pero ikaw itong masyadong mapagmataas. Magpasalamat ka pa nga at na-secure ni Tim ang partnership with the Monte Carlos Farm sa tulong ni Celine. Na-secure? Anita, alam mo mismo sa sarili mong walang utak yung mga anak mo. Nabobo yung mga anak mo. Kaya paano nila masisecure ang partnership with the Monte Carlos Farm na walang anomalya, ha? Paano nga ba, Timothy? Ma, tingnan mo naman yan si ate oh. Grabe makapanglait. Porket anak mo kami, ganyan na kami api-apihin. Hindi sa inaapi ko kayo. Pero alam na alam ko kung paano tumakbo yung mga utak ninyo. Alam na alam ko kung hindi maganda sa business deal niyan. Kaya hindi ko yan tatanggapin. Ate, ginawa ko ang lahat ng mga kaya ko para makuha ang partnership ng Monte Carlos. Ilang gabi rin akong kulang sa tulog para makagawa ng isang magandang proposal. And finally, nakuha mo nga. Sa papanong paraan, ha, Tim? Sa pagbenta ng 5% na shares ko sa Monte Carlos Farms para makuha mo ang partnership nila? Nagpapatawa ka ba? Ate, At saan mo naman nakuha ang information na yan ate? That is misleading. Shut up! Kanina ka pa eh! Wala ka namang posisyon sa kumpanya, kaya wala kang pakialam doon! Inis na inis si Senya sa tandem ng magkapatid na sina Timothy at Celine. Pareho ang mga ito mag-isip at parehong nais makuha mula sa kanya ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo sa loob ng ilang taon. Invalid ang kontrata niyo ni Mr. Felix Monte Carlos. Hindi ko ibibigay ang 5% na asset ko sa kumpanya sa isang bobong tulad mo! ate, narito ang kontrata. Hawak ko na. Anong ibig mong sabihin na invalid ito? Ang sabihin mo lang, hindi mo matanggap na mas magaling ako kaysa sayo. Walang official seal ng Scene Foods ang kontrata niyo dahil nasa akin ang seal, Timothy. Kaya ko sinasabing invalid ang kontrata niyo. At sa susunod na gawin mo pa to sa kumpanya ko, palalayasin na kita sa posisyon mo. Senya, babae ka! Si Timothy dapat ang namamahala ng Scene Foods dahil siya ang lalaki sa pamilya natin. Paano na lang ang pamilyang ito kapag nag-asawa ka na? Saka hindi ka naman pababayaan ni Tim. Ibibigay ni Tim sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi ba, Alfred? Kausapin mo yung anak mo. Hindi yung nananahimik ka lang.
Hindi na tayo inirerespeto ni Senya. Wala nang galang ang anak mong yan. Tama ang ina mo, Sinya. Dapat ay binibigay mo kay Timothy ang pamamahala ng kumpanya dahil lalaki ang kapatid mo. Babae ka. Kapag nag-asawa ka na, mapupunta sa asawa mo ang mga ari-arian ng pamilya natin, lalo na ang Zin Foods. Sinasabi mong dapat ay ibigay ko sa bobong anak niyo ni Anita ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo mula sa trust fund ng ina ko? Ganon? At anong tingin niyo sa akin, ha? Tanga? Hindi ko ibibigay dyan sa anak niyo ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo. Never! Inis na inis si Senya sa mukha ng mag-inang Anita at Timothy, lalo na sa kanyang amang tatanga-tanga. Pareho naman ang mga ito na mga mukhang pera. Noong nagsisimula pa lamang na itayo ni Senya ang Zin Foods Corporation, ay walang sino man sa kanila ang tumulong sa kanya. At noong nakaraang taon, nang nakiusap sa kanya si Timothy na pumasok sa kumpanya na lumalago na ito ng gusto. Half-brother niya si Timothy, anak ng ama niya sa kabit nitong si Anita. Nang maghiwalay ang kanyang ina at kanyang ama, dinala ni Alfred ang anak at ang kabit na si Anita sa bahay nila. Samantalang mas pinili niyang manatili sa poder ng ama dahil papa's girl siya. Pinayagan niya itong magtrabaho sa loob ng kumpanya bilang respeto sa kanyang ama. Ipinasok niya ito bilang vice president sa pag-aakalang may mabuti itong plano para mapalago pa ang kumpanya. Pero nagkamali si Senya dahil balak pala nito na kunin sa kanya ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo. Magpasalamat ka pa nga, Timothy, at ipinasok kita sa kumpanya. Tapos, itong igaganti mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo! Lalo ka na pa nang itinayo kong kumpanyang ito at sinabihan mo pa akong nagsasayang lang ng pera. Pero ngayong umaabot na sa bilyon ng asset ng kumpanya ko, ay ipagpipilitan niyong ibigay ko kay Tim dahil siyang anak na lalaki? Kailan ba naging pag-aari ng pamilya Ramirez ang kumpanyang ito, ha? Malinaw naman siguro na ako ang may-ari nito. Ako at hindi kayo! Lalong hindi si Timothy at lalong hindi si Celine. Grabe ka naman, ate. Nakakalimutan mo na yata, anak ka ni Papa Alfred. Kapatid ka namin, kadugo. Sinya naman, mayaman ang mama mo. Ibigay mo na lang kay Timothy ang Zin Foods Corporation, anak. Tsaka, paano na lang si Celine? Ang swerte naman ni Timothy at ni Celine na walang ginagawang kabutihan sa kumpanya. Tapos, ibibigay ko sa kanila ang kumpanyang pinaghirapan ko ng ilang taon? Ano sila siniswerte? Kung naging mayaman man si Mama Caroline, ay dahil yun sa pagsisikap niya. At dahil ako ang anak niya, syempre, ako rin ang magmamana ng kumpanya ni Mama. Pero hindi ibig sabihin nun na ibibigay ko kay Timothy ang kumpanya ko. Grabe ka naman, Senya. Kakamkamin mo na lang ba lahat ng kayamanang yan? Tira mo naman kami, ate. Alangan naman kamkamin mo ang lahat ng yaman na yan. With all due respect, Anita, yes na yes, dahil pinaghirapan ko ang lahat ng narating ko. Habang ang kumpanyang mamanahin ko sa ina ko ay mula rin sa dugot pawis ng ina ko. Anong karapatan yung mga sampid para makihati sa mga bagay na pinaghirapan ng ina ko? Ha? Ano yon? Pagkain na may tira? Ha, Celine? Sumusobra ka na! Kapatid mo pa rin si Tim at Celine! At sa tingin mo pa, gusto kong maging kapatid yung mga anak ng kabit mo? Hindi ko kailan may hinihingi sa'yo na dalhin mong babae mo at ang mga anak nyo sa pamamahay natin. Pinakiusapan ka namin ng maayos, pero hindi ka nakikinig. Kaya wag mo na akong sinisisi sa gagawin kong ito sa'yo. Hinampas ni Timothy ng baseball bat ang ulo ng kapatid niyang si Senya. Gulat na gulat naman si Senya sa ginawa niya at napahando sa ito sa sahig. Duguan ang ulo ng babae at nahihirapang humingi ng tulong sa amang si Alfred. Gumapang sa sahig ang talaga habang si Celine naman ay napaupo sa sofa nang nakangiti. Pinakiusapan ka na kasi ng maayos, ayaw mo. Kaya ito yung nararapat sa'yo, ate.
tulungan mo ko. Ate, you should rest in peace. Ako nang bahala sa kumpanya mo, okay? Hayop ka. Hayop kayo. Tim, tapusin mo na yan. Baka may makakita pa sa atin. Masyado ka namang nervyoso, Alfred. Walang ibang tao sa bahay ngayon, maliban sa atin. Pinag-day off ko muna ang mga katulong at ang driver ni Senya. Wala namang sino mang makakakita sa ginawa ni Timothy. Sige na, Tim. Gawin mo na. Muli ay hinataw ng baseball bat ni Timothy ang ulo ni Senya na parang isang bola. Wala na silang pakialam pa sa babae. Ang mahalaga sa kanila ay makuha ang kumpanyang pinaghirapan nito at mapuntang pamamahala sa anak nilang si Timothy. Nagmamadaling hinila ang katawan ni Senya at dinala sa likod bahay. Doon ay inilibing nila si Senya na inaakala nilang patay na. Lumipas ang ilang linggo. Walang nakaalam kung nasaan si Senya. Walang sino man ang nakakita sa kanya. Pinaghahanap na siya ng lahat at si Timothy nang namamahala ng Scene Foods Corporation dahil sa pagkawala ng kanyang ate. Lumipas pa ang isang buwan nang hindi na talaga nahanap si Senya. Samantalang sa loob ng malaking bulwagan, napatigil na lamang si Lorenzo Montecarlos sa sinabi ng assistant niya. Si Lorenzo ay kapatid ni Felix Montecarlos na kaibigan ni Timothy. Nasaan si Yana, ha? Mayet. Dinala ko na agad sa ospital, sir. Iniwan ko siyang binabantayan ni Mang Ramon para ipaalam po sa inyo ang nangyari. Kanina pa po ako tumatawag sa iyo. Tara, sa ospital, Mayet. Sir, paano po ang event dito? Malapit na po magsimula ang opening natin. Just cancel it. Mas mahalaga si Yana, Mayet. Hindi pa nga siya nakakaalala sa nangyari sa kanya, ay nabangga na naman siya ng sasakyan. Nahuli na ba ang sasakyang bumangga sa kanya? Sumuko naman na po, sir. Nasa ospital siya. Hindi niya sinasadyang banggain si Miss Yana. Inatake po siya ng hypertension habang nagmamaneho ng sasakyan. Kaagad na nagtungo sina Lorenzo at Mayet sa ospital na kinaroroonan ni Yana. Pagdating ni Lorenzo ay wala pa ring malay ang dalaga. Napapabuntong hininga na lamang si Lorenzo na nakadama ng awa sa babaeng ito. Ilang linggo pa lang, simula nang iligtas niya si Yana mula sa mga taong humahabol dito. Marumi ang damit at mistulang pulubi. Naawa siya sa babae na maraming galos at may sugat pa sa ulo, kaya dinala niya ito sa ospital. Nang magising ito, hindi na maalala pa ang sarili. Pero napapansin ni Lorenzo na magaling si Yana, lalo na sa negosyo. Tinutulungan siya ng dalaga na makita ang mga butas sa ginawang kontrata ng kapatid niyang si Felix na namamahala sa Scene Foods Corporation. Wala siyang tiwala kay Felix, lalo na sa bagong namamahala ng Scene Foods Corporation na si Timothy. Nakadama siya ng awa kay Yana at daman niyang mabuting tao ang babaeng ito, kaya tinutulungan siya ni Lorenzo. At ngayon ay hindi na sigurado si Lorenzo sa tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Kinausap ni Lorenzo ang doktor at nagpasalamat na lamang ang binata na wala namang malaking damage sa katawan si Yana sa pagkakabangga nito. Nagkaroon lang ito ng concussion kaya naman hinimatay. Maya-maya lamang nagising na si Yana na nakatitig sa kawalan. Yana, gising ka na. Salamat sa Diyos at nagising ka rin. May masakit ba sa'yo? Sandali lang, tatawagin ko lang ang doktor. Lorenzo, sandali. Bakit, Yana? May problema ba? Wala. Wala namang masakit sa akin. Okay lang ako, Lorenzo. Pinikil niya ang sarili na sabihin kay Lorenzo na naaalala niya na ang sarili. Sandaling nag-aalangan ng dalaga. Hindi niya lubusang kilala si Lorenzo Montecarlos. Papaano kung kagaya din ito ng kapatid na si Felix Montecarlos na naghahanga din na makibahagi sa kanyang negosyo. Kaya itinago ni Senya na naaalala niya na ang sarili. Sa ngayon, kailangan niya munang magtago sa katauhan ng isang Yana na ibinigay sa kanya ni Lorenzo.
Pero naaalala niya na ang lahat dahil siguro sa pagkabagok ng kanyang ulo sa kalsada matapos siyang mabunggo ng sasakyan. At babalikan niya ang dating kinikilalang pamilya na ngayon ay naghahari-harian sa Scene Foods Corporation. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala ako sa'yo. Sigurado ka bang walang masakit sa ulo mo? Oo. Okay na ako. Gusto ko nang lumabas dito, Lorenzo. Ayoko nang amoy ng hospital. Okay, papatingnan muna kita sa doktor. At pagkatapos, tatanungin natin kung pwede ka na bang lumabas. Salamat. Samantala, sa pamamahay ng mga Ramirez, inis na inis si Timothy nang dumating. Galing siya sa opisina ng Scene Foods Corporation at disappointed siya dahil hindi man lang inaprubahan ng mga board of directors ang proposal niya. Hindi mapapasa kanyang partnership ng Monte Carlos Farms kapag hindi niya naibigay kay Felix Monte Carlos ang ipinangako niyang 5% shares sa Scene Foods Corporation. Ano na naman bang problema mo, Tim? Lagi na lang mainit ang ulo mo. Sino bang magiging masaya ha, ma? Wala na nga si Sinya sa kumpanya. Wala na nga si Sinya sa kumpanya. Pero hindi pa rin ako makagalaw ng maayos doon. Naroon ang mga matatandang board or directors na umaharang sa mga plano ko. Para ako nasa ilalim ng magnifying glass na sinusuri sa mga ginagawa nila. Ni hindi man lang ako makakuha ng malaking halaga sa kumpanya na ako ang nagpapatakbo. At bakit naman nila gagawin yan? Ikaw ang kapatid ni Senya, kaya natural lang na ikaw ang magmamana ng kumpanya habang wala siya. Na paniguradong hindi na talaga babalik dahil nailibing na natin yon sa ilalim ng lupa. Ma, ang bibig mo. Baka may makarinig sa'yo dyan. Tim, ano kaya kung ideklara na nating patay na si Senya? Para kahit papano, hindi na mag-alangan sa'yo ang matatandang board of directors ng kumpanya. Tama ang inabutim. Mas mabuting ibabalita nating patay na si Sinya. At paano natin ipaliwanag sa lahat kung bakit namatay si Sinya, ha? Gagawa tayo ng perpektong script na paniniwalaan ng lahat. Sumama si Sinya sa kasintahan niyang magbabakasyon at naaksidente ang sinasakyan nila. Nahulog sa bangin at hindi na natagpuan pa ng search and rescue team. Kaya idineklara na lang nilang patay ang kapatid mo. O di ba? Perfect ang script na gagawin natin. Perfect nga. Tamang-tama. Yan ang gagawin natin. Pues, ihanda na natin ang mga kakailanganin para sa lamay ni Senya. Pero paano kung malaman ni Sandra ang tungkol sa lamay ni Senya, Alfred? Baka mapauwi dito sa bayan si Caroline. Ay nako. Hindi mo naman dapat katakutan ng babae yon. She's a nobody. Walang alam si Caroline, Anita. Isa lang naman siyang hampas lupa. Kaya nga niya iniwan sa akin si Sinya dahil hindi niya kayang buhayin ang anak namin. Don't underestimate her. Nakalimutan mo na ba na siyang nagbigay kay Senya ng malaking halaga para sa start-up capital ng business na itinayo nito? Right after na nagtapos ng pag-aaral si Senya, pinigyan ni Caroline ng malaking pera ang anak niya. Let's just do this. Magsasagawa tayo ng burol kay Senya para tuluyang mapunta kay Timothy ang pamamahala sa Scene Foods Corporation. Samantala, sa malaking bahay ni Lorenzo, nagulat na lamang siya nang pagdating niya sa bahay ay naroon na ang kanyang ama. Naroon din ang nakatatandang kapatid niyang si Felix, kasama ang asawa nitong si Lisa. Gulat na gulat siya kung anong ginagawa ng mga ito sa pamamahay niya. Kilala niya ang mga ito. Kung pupunta ito sa kanya ay paniguradong may kailangan ng mga ito o kaya naman ay may talang gulo. Ayaw niyang masaksihan ni Yana ang lahat ng kaguluhan ng pamilya nila. Umakyat ka muna sa kwarto mo. Mukhang may mga bisita pala ako. Sige. Sandali lang, miss. Ikaw talagang ipinunta namin dito. Kuya Felix, anong kailangan mo kay Yana? I'm Lisa. Anong pangalan mo? Nabalitaan kasi namin na may kinakasamang babaeng kapatid ni Felix. I'm Felix's wife. Wala ka ba talagang balak
na ipakilala sa amin ang babaeng kinakasama mo. Ha? Lorenzo? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa pamilya natin kapag nakalabas ang tungkol sa balitang ito na may babae kang kinakasama at hindi mo malang pinapakasalan? Masisira ang reputasyon ng pamilya natin. Ni hindi nga namin kilala kung sino, kung saan galing ang pamilya ng babaeng yan. It's not what you think, pa. Si Yana, she's... Alam na alam mong maraming babae nagkakandara pa para maging asawa mo, bro. Gulat na gulat talaga kung nang malaman ang balita na may babae ka ng kinakasama at balita ako. Isang pulubi lang ang babae yan. Napulot mo lang sa basurahan. Shut up, Kuya Felix! Naikuyom ni Yana ang kamao. Totoo naman talagang nakuha siya ni Lorenzo mula sa tabi ng basurahan. Hinahabol siya noon ng mga tambay na adik para sana pagsamantalahan nang iniligtas siya ni Lorenzo. Sa loob ng iilang buwang nakasama niya si Lorenzo, wala itong ibang ginawa kung hindi ang tulungan siya. At matapos siyang mabangga ng sasakyan, tuluyan niya nang naalala ang kanyang sarili. At ang taong kaharap niya ay si Felix Montecarlos, ang isa sa mga kasabwat ng kapatid niyang si Timothy para pabagsakin ang pamamahala niya sa Sinfood Corporation. Pero hindi niya sinabi kay Lorenzo ang lahat. Kailangan muna niyang makasiguradong mabuting tao ang lalaking kasama niya sa ngayon. Walang anuman ang namamagitan sa amin ni Lorenzo. Tinutulungan niya lamang ako. Hanggang doon lang ang relasyon namin ng anak mo, sir. You should know your place, babae. Hindi ako papayag na mag-asawa ang anak ko ng isang babaeng nanggaling lamang sa basurahan. Rest assured, sir. I have no intention on marrying your son. Lalo na ngayong wala man lang akong maalala tungkol sa pagkatao ko. At saka alam mo ba, naniniwala ako sa'yo. Sa tingin mo ba lahat ay maloloko mo? Gasgas na yung drama mo, miss. Sinasadya mong lapitan si Lorenzo para sa pera at kayamanan niya. Kilala ko ang mga uri mo na nanggaling sa basurahan. Enough, Liza! Nakalimutan mo yata kung saan ka nanggaling bago ka inasawa ni Kuya. Mas malinis pa yata si Yana sa'yo eh. Nagaling sa basurahan. Nakalimutan mo ba na isa kang pokpok na pinakasalan ni Kuya Felix matapos nabuntis sa anak niya? Iniinsulto mo ko? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo para hindi ka maloko ng mga babaeng kagaya ng babaeng to. Mukhang pera at nais na tumutulong sa mga kagaya mong may pera. You're talking to yourself, please. Tigil-tigilan mo ko. Sino ka naman para husgahan si Yana? Iniinsulto mo ang asawa ko, Lorenzo. Kuya, she started it. She insulted Yana first. Lorenzo, tama na. Pamilya mo sila. At mas mahalaga sila sa buhay mo kaysa sa akin. Simula nang namatay si Mama, hindi ko na sila naging pamilya pa. Mas mahalaga naman sa kanila ang pera kaysa sa akin. Liz is a part of the family now. Ang iniisip niya lang ay ang kabutihan mo. She's trying to help para hindi ka ma-scam ng mga taong kagaya ni Yana na yan. At tigil-tigilan mo yung kadramahan mo. Siyempre, Lorenzo, mahalaga ang pamilya. Pero anong mangyayari sa pamilyang ito kung wala tayong pera, ha? Tim is offering me 5% of shares sa Sinfood Corporation. Sa tingin mo ba, si Timothy ang may hawak ng Zin Food Corporation? Ang alam ko, nawawala ang may-ari ng Zin. Sa tingin mo, paano kung babalik lang isang araw si Miss Zin niya, ha? Ano kayang mangyayari sa 5% mo na nakuha mo sa illegal na paraan? Stop your nonsense, Felix! Kapatid ni Timothy si Miss Zinya. At matutuwa siya kapag nalalaman ng tungkol sa partnership ng dalawang kumpanya, Lorenzo. Hindi naman kita pinilin. Ang sakin lang na gusto kang makilala ni Celine na kapatid ni Timothy. May mali ba doon? Isa pa, Celine is better than this woman beside you. This is my own business. At mabuting tao si Yana. So stop exaggerating things here. Isa pa, I'm making myself clear.
Hindi ako interesado kay Celine. Enough! Birthday ko bukas. At darating ang bagong partner natin sa negosyo, ang Zin Food Corporation. Kasama nila ang prinsesa ng pamilyang Ramirez na kapatid ni Timothy, si Celine. I want you to meet her. At gusto ko, siya ang maging manugang ko. You're not getting any younger, so you need to settle down. Nagkakaintindihan pa tayo? Lorenzo, ha? And you're making me pawn with your damn business. Huwag niyo na akong asahan. Hindi ako darating at hindi ako interesado sa Celine na yan. Kung si Zinya pa yan na may-ari ng Zin Food Corporation, ay baka darating pa ako. But that Celine, hindi ako interesado sa kanya. Kung gusto mo pa, ikaw na lang magpakasal kay Celine. Para may stepmother na naman kaming bago. Lorenzo Montecarlos! Makakaalis na kayo. May gagawin pa ako. Nanggigigil si Ronaldo at walang nagawa ng palabasin sila ng mga katulong sa utos ng bunsong anak niyang si Lorenzo. Inis na inis naman si Felix sa kapatid niya. Kung hindi lang dahil sa request ng kapatid ni Timothy na nais makita si Lorenzo, ay hindi niya pupuntahan ng karibal niya sa management ng kumpanya nila. Samantala, naikuyom naman ni Zinya ang kanyang kamao sa lahat ng narinig mula sa pamilya Montecarlos. Ang 5% share ng kumpanyang pinaghirapan niya ay libreng ibibigay lamang ni Timothy kay Felix Montecarlos para lamang sa partnership ng kumpanya. Naikuyom ni Zinya ang kanyang kamao. Samantalang nawindang na lamang ang dalaga sa nakitang balita sa internet na pinapanood ni Lorenzo. Ano? Patay na ang may-ari ng Zin Foods Corporation? Ni hindi man lang nila nakitang patay na katawan. Kaagad na nilang pinamalitang patay na to. Grabe naman ang pamilya na yan. Ay, ako ang naawa kay Miss Zinya kahit hindi ko pa siya nakilala ng personal. Yan din ang dahilan kung bakit naiinis ako kay Felix. Napakaganda ng proposal ni Miss Zinya sa kumpanya namin. Ngunit, para sa sariling intensyon, ay mas pinili ni Felix ang proposal ni Timothy. Nakita mo ang business proposal ni Miss Zinya sa Zin Food Corporation? Oo, sayang nga lang at patay na pala siya. Kung buhay pa siya, ay paniguradong hindi niya tatanggapin ang kalokohan ni Felix at Timothy. Nalaman na lamang ni Zinya na tinanggap ni Felix Montecarlos ang proposal ng kapatid na si Timothy. Pero hindi yun inaprubahan ng dalaga dahil marami siyang hindi nagustuhan sa mga clause na naroon. Kaya lang ay nanalo sina Timothy at ang buong pamilya nila sa kanilang kasamaan. Nagtagumpay ang mga ito, nasaktan siya. Pwede ko kayang ipagkatiwala kay Lorenzo ang buhay ko. Pwede ko kayang sabihin sa kanya na ako si Zinya. Kailangan kong pigilin si Timothy. Hindi ako papayag na mapunta sa kanila ang lahat ng pinaghirapan ko. Sir Lorenzo, dadalo po ba tayo sa birthday party ng ama mo? No, I'm not going. Gagawin lang nila akong kasangkapan para mas mapalapad ang papel nila sa Zin Foods. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na maging masaya. Lorenzo, do you want to get back on your family? I have my own ways, Yana. Kung gusto ko talagang kunin sa kanila ang farm, ay pwede kong gawin yun. Pero, hindi ko pa naman nakakalimutan, kahit papano, ay ama ko pa rin at siya pa rin ang pamilya ko. Alam mo, Miss Yana, patahi-tahimik lang yan si Sir. Pero wala silang alam na si Sir ang nagmamay-ari ng pinakamalaking shares sa Monte Carlos Farms. At higit sa lahat, pag-aari din po ni Sir Lorenzo ang pinakamalaking animal farm sa bayan natin. Talaga? Ikaw ha, Lorenzo? Tatahi-tahimik ka lang, pero may nakatago ka pa ng sikreto. It is the only way para sa sarili ko. Alam kong matapos mamatay si Mama, ay sa akin sinisi ni Papa ang lahat. Namatay si Mama sa panganganak sa akin. Kaya bias ang tingin ni Papa sa amin ni Felix. Kaya nagsikap ako. Yana, nagsikap ako mapagtayo ng sarili kong negosyo.
Lorenzo, can I talk to you some important matters? Natigilan si Lorenzo sa nakitang biglaang sumeryoso ang mga mata ni Yana. Kaagad na sinenyasan niyang personal assistant niyang si Mayet na lumabas muna para makapag-usap sila ng maayos ni Yana. Kaagad na naintindihan ni Lorenzo na may seryosong bagay na sasabihin sa kanya ang babae. Anong problema, Yana? Naalala ko ng sarili ko, Lorenzo. Naalala ko ng lahat kung paano akong napunta sa basurahan at kung ano nangyari sa akin. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na ako si Zinia Ramirez, ang may-ari ng Zin Foods Corporation? Ikaw si Zinia? Do you believe me, Lorenzo? Oo. Pero, ano ba talaga nangyari sa'yo, ha? Bakit bigla ka na lang nawala? At nung araw na nakita kita, inabol ka ng mga lalaki. Bakit nasa basurahan ka? Noon din ay napatulo ang mga luha ni Yana na si Zinia pala at nawala ng alaala dahil sa ginawa sa kanya ng pamilya Ramirez. Napakasakit para sa dalaga na ang inaakala niyang pamilya ay siya palang sisira sa kanya para lamang sa pera at kapangyarihan. Alam niyang may kasamaan ng ama pero hindi niya aakalaing aabot ito sa punto na kakampihan si Timothy at Celine sa masasamang balak ng mga ito sa kanya. That day, nagtatalo kami ni Tim dahil sa ginawa niyang pagbibigay ng 5% shares kay Felix. Kauuwi ko lang nun galing sa ibang bansa. Nagulat ako sa nalaman ko. Ang hindi ko inaasahan ay magkagawa nila akong patayin. Nilibing nila ako sa pag-aakalang patay na ako. Pero iniligtas ako ng katulong namin. Dinala niya ako sa isang lugar hanggang sa nawalan ako ng malay. Nung nagkamalay ako, ay wala na akong maalala at kung saan-saan na ako nagtutungo. God, Zinia. Napabulala si Lorenzo at hindi napigilan ng sariling yakapin ang dalaga. Awang-awa siyang ikinalma ito. Pinaupo sa sofa at inabutan ng isang basong tubig. Hindi niya akalain na kung masamang staff family niya ay mas masama pa talaga ang pamilya ng dalaga. Nagawa nga nitong patayin si Zinia para lamang sa kumpanya na hindi naman pag-aari ng mga ito. Naiintindihan niyang sakit na nadarama ng babae dahil naranasan niya rin ang ganitong pakiramdam sa pagkakaroon ng bias sa pamilya. Pero hindi pa naman sila umabot ni Felix sa patayan at hindi mangyayari yun base sa pagkakakilala niya sa nakatatandang kapatid. Hanggang kompetisyon lamang silang dalawa. Lorenzo, can you help me? Sure. What do you want me to do? Nais kong pumunta sa lamay ko. Gusto kong isampal sa mukha nila ang katotohanan ng buhay ako, Lorenzo. Pero, natatakot ako. Baka sa pagkakataong ito magawa na talaga nila akong patayin. Sure, Zinia. Sasamahan kita doon. At huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Kapag kasama mo ko, ay walang mangyayaring masama sa'yo. Salamat, Lorenzo. Ang kapal na mukha nilang ideklarang patay na ako. At pasensya ka na pero hindi ko itutuloy yung partnership ng Zin Foods sa farm niyo. Bakit hindi ka na lang makipag-partner sa L Farms? Ako ang magpuprovide ng stock mong karne sa isang farm ko. Ang L Farm, para tapos ng problema mo. Maliit pa lang ang kumpanya ko, Lorenzo. Hindi yata deserve ng Zin na makipag-partner sa malaking farm mo. Zinia, alam kong hindi masasayang ang pera ko sa'yo. Alam ko ring matalino ka at magaling ka magdala ng business. Matagal na kitang nais makausap pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon dahil lagi akong binabara ni Felix. Salamat, Lorenzo. Salamat sa tiwala mo sa akin. Kaagad na nagbihis si Zinia ng maayos na damit
para pumunta sa kanyang lamay. Pinili niyang isang red na dress at sasamahan siya ni Lorenzo. Napapangiti na lamang ang dalaga sa nalamang tutulungan siya ni Lorenzo at may kakampi na siya. Sasamahan siya ng binata na dumalo sa kanyang burol. Samantala, naroon na ang tinawagan ni Timothy na iilang media network sa kanilang bayan para mag-cover ng balitang patay na ang kanyang ate Zenya at si Timothy na ang bagong may-ari ng Scene Foods Corporation. Nakahanda na ang lahat, Timothy. Nariyan na ang mga reporters na tinawagan na nagmula pa sa iba't ibang media outlet. Pagkatapos nito, mapapasa atin na ng tuluyan ang Scene Foods Corporation, Papa. Grabe kuya, excited na rin akong dumalo sa birthday party ni Senyor Ronaldo Montecarlos. Matagal ko nang gusto mapalapit kay Lorenzo. Huwag kang mag-alala, sis. Gagawin ko ang lahat para mapalapit ka kay Lorenzo. Sigurado akong pagkatapos kong mapirmahan ang 5% transfer of shares kay Felix, magiging secure na ang partnership natin with Montecarlos Farms. At sigurado akong tutuparin ni Felix ang pangako niyang naroon si Lorenzo sa birthday ng kanilang ama. O siya, sige na. Umayos na kayo. Kailangan na nating lumabas at naroon ang mga bisita. Kailangang malungkot tayo. Dapat convincing ang acting natin sa kalungkutan sa pagkawala ni Zenya. Don't worry, Mama. Alam na namin ang gagawin. Siyempre, siya ako magaling. Tara na, Anita. Susunod na lang ang mga bata. Kaagad na umatungal ng iyak si Anita. Paglabas niya ng sala ng bahay nila, naroon ang mga reporters na magbabalita sa pagkamatay ni Zenya. Sa wakas, mapapasakamay na nila ang kumpanyang itinayo ni Zenya. Pasensya na lang tayo, Zenya. Pinakiusapan naman sana kita ng maayos na ibigay sa kapatid mo ang pamamahala ng kumpanya. Pero nagmamatigas ka. Anak din naman kita. Pero kailangan kong masecure ang kinabukasan ni na Timothy at Celine. Condolences from our family, Sir Alfred. Ma'am Anita, ikinalulungkot namin ang pagkamatay ni Zenya. Halos hindi namin matanggap ang pagkawala niya. Pero 4 na buwan ang nakalilipas matapos siyang mawala. Balita namin na aksidenteng sasakyan niya at nahulog sa dagat. Hindi na natagpuan pa ang katawan niya sa dagat. Poor Zenya. It's okay, Anita. Alam kong sa gagawin nating ito ay makakapagpahinga na ng tuluyan ang kaluluwa ni Zenya kung nasaan man siya ngayon. True, Mama. Ang sakit-sakit ng pagkawala ni Ate Zen. Kahit matagpuan lang sana natin kahit man lang ang katawan niya. Pero kahit nga ang sasakyan niya, hindi man lang natagpuan ang mga diver sa ilalim ng dagat. Sobra akong nasasaktan sa pagkawala ni Ate. Wala na tayong magagawa pa. Kailangan nating ipagpatuloy ang nasimulan ni Ate. Hindi tayo pwedeng tumigil dahil sa pagkawala niya. Kaya simula ngayon, ako na ang mamamahala sa kumpanyang iniwan ng kapatid kong si Ate Zenya. Sigurado ako magiging masaya si Zenya na makikitang inaalagaan natin ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo. Anak, Zenya, mahal na mahal ka namin. Naikuyom ni Zenya ang kamao habang tinatanaw ang kadramahan ng buong pamilya Ramirez. Gusto niyang matawa sa sinabi ng kanyang ama. Simula noong maghiwalay ito at ang inang si Caroline, tuluyan ang nawala ng pamilya si Zenya. Dinala ni Alfred sa bahay nila ang isang pamilya. Halos magkaedad lamang silang dalawa ni Timothy. 2 buwan lamang ang tanda niya rito na ibig sabihin nang ipinagbubuntis siya ng kanyang ina ay buntis na din si Anita kay Timothy. Napuno ng galit ang puso ni Zenya habang nasaksihan ang kahibangan ng mga ito. Ang galing! Ang galing ng drama seryeng ito, pa. Akala niya ba talaga ay tuluyan niya na makukuha sa akin ang kumpanyang pinaghirapan ko matapos akong patay ni Timothy at nilibing ng buhay?
natigilan ng lahat ng naroon, lalo na sina Felix at ang asawang si Liz, sina Alfred at Anita, na tila ba ipinako sa kanilang kinatatayuan nang makita siyang naglalakad papalapit sa kanila, habang si Timothy ay tinakasan ng kulay sa mukha. Si Celine naman ay napatanga at nakatitig sa kanya. Akala ba ninyo, nagtagumpay na kayo sa lahat ng kasamaan nyo? In your dreams! Zinya! Buhay ka! Anak, ikaw ba talaga yan? Siyempre pa! Ako ito! Buhay na buhay! Bumangon ako sa libingan matapos nyo kung ilibing sa likod ng bahay natin. No! Patay ka na! Imposibleng mabubuhay pa si ate! Patay ka na! Well, nakipagkontrata ako sa demonyo para balikan kayo sa kahayupang ginawa nyo sa akin. Ngunit natigilan na lamang si Senya nang sinalubong siya ni Celine ng mahigpit na yakap. Nakita kasi ni Celine na kasama niya si Lorenzo, kaya ito na ang tsansa na mapansin siya ng binatang Monte Carlos. Ate, buhay ka! Ang akala ko tuluyan ka nang mawawala sa amin. I'm so happy to have you back. May sakit ka ba? Bakit kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi mo? Oo nga naman, Senya. Kahit tagal ka naming pinaghahanap. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka namin maintindihan. Kuya, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Tumawag ka ng doktor. Kailangang ipasuri natin si ate sa doktor. Baka kasi may problema siya sa utak. Kung kaya nagkakaganyan siya. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Hindi na napikil ni Senya ang sarili na masampal si Celine. Siya pang pinagsasabihan nitong nasisiraan ng utak. Ang galing talaga nitong magdrama. Kampante mga ito dahil wala siyang ebidensya laban sa ginawa nilang krimen, ang tangkang pagpapapatay sa kanya, kaya malakas ang loob ng mga ito. I'm back, Timothy. Kaya itigil mo ng pangarap mo na ikaw nang mamamahala sa kumpanya. Dahil hindi yan mangyayari. Hanggang panaginip ka na lang. At pagbabayaran yung lahat ang ginawa niyo sa akin, lalo ka na! Tim! Ano ba? Kumilos ka na at tumawag ka na ng doktor. Kailangang ipa-check up natin ang ate mo. Tigilan mo ako, tanda! Hindi pa ako nasisiraan ng bait. Pero kayo ang masisiraan ng bait sa pagbabalik ko ngayon. Dahil kukunin ko sa inyo ang lahat. Men, iligpit nyo ang lahat ng mga bulaklak sa burol. Yang mga kandila, iligpit nyo rin. Magagamit pa natin yan sa burol ni Sir Alfred. O kaya naman kay Ma'am Anita. O kaya ay sa kanila ni Timothy at Celine. Lorenzo, huwag kang makialam sa gulo ng pamilya Ramirez. Baka maapektuhan ang partnership ng farm natin sa food company nila. Oh, I almost forgot you, Mr. Felix. Walang partnership ang mangyayari between Zin Foods Corporation at Monte Carlos Farms. Dahil hindi ko aaprubahan ang deal na yan. Anyway, sorry na lang dahil sa pakikipagsabwatan mo sa kapatid ko ay walang 5% share ng kumpanya ko ang mapupunta sa'yo. Tapos na ang kontrata, Miss Ramirez, nang nawala ka. Kaya hindi mo na pwedeng bawin ang 5% shares na meron ako sa kumpanya mo. Sorry about that, Mr. Monte Carlos. All business dealings na permado ni Timothy ay invalid dahil wala ang seal ng kumpanya. Kasi nasa akin ang seal ng Zin Food Corporation. Itinaas ni Senya ang malaking singsing na suot-suot niya. Nasa singsing na yun ang selyo ng kumpanya na laging nakasuot sa mga daliri ni Senya. Kaya invalid lahat ng business dealings na ginawa ni Timothy sa kanyang pangalan. Inis na inis si Timothy na nagwawala. Hinampas pa siya ng lalaki ng kopa, ngunit mabilis na nasalag-ihon ni Lorenzo. Bumagsak ang kopa ng alak sa sahig at napasag. Simula ngayon, ay walang sino man ang pwedeng manakit kay Zinya. Protektado ko si Zinya, kaya tumigil ka, Timothy, bago ka pa bumagsak sa kulungan. And who the hell are you to say that, Lorenzo? Ni wala ka nga magagawa sa sarili mong kumpanya eh. Sunod-sunuran ka lang naman kay Felix. At ngayon, poprotektahan mo si Ate Zinya?
Wala kang ebidensya laban sa akin. At isa pa, wala akong ginawang masama kay ate. Wala nga. Pinatay mo lang naman ako, Timothy. At dahil sa ginawa mo, mas lalo mo akong binigyan ng rason para tuluyang putulin ang ugnayan natin bilang pamilya. Ate, hindi mo yan pwedeng gawin kay Kuya Tim. Don't worry. Isasama kita, Celine. Simula ngayon, tatanggalin ko na si Timothy sa tungkulin niya sa kumpanya. At ikaw naman, Celine, lumayas ka na sa kumpanya dahil hindi ako nagpapatira ng ahas sa kumpanya ko. Hindi mo ito pwedeng gawin sa mga kapatid mo, Cynthia. At bakit hindi? Ako may-ari ng kumpanya, kaya ako ang magdi-decide kung sino ang aalisin ko at sino mananatili sa kumpanya. Senya, kapatid mo sila. Pamilya mo kami. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Nakakalimutan mo na ba na noong naghiwalay ang mga magulang mo? Ako ang tumayong ina sa'yo dahil iniwan ka ni Caroline. Hindi ko yun nakakalimutan. Every money na ginastos niyo sa akin ay pinagbayaran ko. Dahil hindi anak ang turing mo sa akin sa pamamahay na to, kundi katulong. At wag mo akong gamitan ng emotional blackmail. Dahil hindi ako nadadala sa ganyan, Anita. I was never part of your family. Pasensyahan na lang tayo pa. Noong nagmamakaawa ko sa'yo, natulungan mo ako. Hindi ka man lang nakadama ng awa sa akin pa. Hinayaan mo si Timothy na saktan ako. Kaya ngayon, kakalimutan ko ng ama kita at anak mo ko. Hinila ni Zenya ang isang kamay ni Lorenzo. Si Lorenzo ang nag-iisang taong tumulong sa kanya. Wala itong pakialam kung isa man siyang pulubi na galing sa basurahan. Ang mahalaga dito ay matulungan siya. Kaya't kahit na hindi pa siya lubusang kilala ni Lorenzo, mas pagkakatiwalaan ito ni Zenya. Sa loob ng sasakyan, napapaluhan na lamang si Zenya. Kung kanina'y matapang niyang hinarap ang ex-family, ngayon ay nasasaktan siya. Nanghihinayang siya sa mga nagdaang taon na itinuring niyang pamilya ang mga ito. Tama pala ang inang si Caroline na iniwan ang kanyang ama. Noong bata pa siya ay papa's girl si Zenya. Ayaw niyang nahihiwalay sa kanyang ama, kaya nang umalis ang inang si Caroline para hiwalayan ng ama, mas pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang ama. Ngayon niya lang napagtanto na tama pala talaga ang inang si Caroline sa desisyon nito. Okay ka lang ba? Come on, kung gusto mong umiyak. Halika, pwede kang umiyak sa harapan ko, Zenya. Alam kong malungkot ka, Zenya. Sige lang, ibuhos mong lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Nakahanda akong makinig sa'yo. Akala ko, magiging masaya ako kapag ginawa ko to. Pero hindi pa pala. Wala akong nagawa para ipakulong sila sa ginawa nila sa akin, Lorenzo. Mga hayop sila. Ang kakapal na mukha nila. Bakit hindi mo sampahan ng kaso si Timothy at ang pamilya mo sa ginawa nila sa'yo, Zenya? Hindi tatayo sa korte ang kasong isinampa ko, Lorenzo. Wala akong ebidensya sa pagpatay nila sa akin. Walang nakakakita. Pues, gantihan mo sila sa ibang paraan. Like, kasuhan mo sila ng estafa, pagkuha ng pera sa kumpanya without your permission. And we can talk to Felix. May mga pinirmahang papel si Timothy na naroon kay Felix. Bribing him with 5% shares of your company. Pero, magkakampi sila Timothy at Felix. Hindi naman siguro ipagkakanulo ni Felix ang kapatid niya, hindi ba? Lalo na, you are not on good terms with your brother. Zin, I know my brother. Oo, may pagkagahaman siya, lalo na sa posisyon. Pero maniwala ka, may kabutihan sa puso ni Felix. Sa aming magkakapatid, ang kompetisyon sa pamana ng farm lamang ang problema namin. Hindi pa kami umabot sa puntong nagkakasakitan at nagkakapatayan dahil sa mana. At ayaw ni Felix ng kriminal na kagaya ni Timothy. Kilala ko ang kapatid ko. Kaagad na nagtungo silang dalawa ni Lorenzo sa Monte Carlos Farm
na ikinagulat ng mag-asawang Felix at Lisa. Pero maayos naman silang pinatuloy ng mga ito. Parang alam ko na yata kung bakit kayo narito. Napatanga na lamang si Zenya nang mabilis na iniabot sa kanya ni Felix ang ebidensyang hinahanap niya, ang pinirmahang kontrata ni Timothy para makuhang business deal with Monte Carlos Farms. Hindi makapaniwala si Zenya na totoo ang sinasabi ni Lorenzo sa kanya. You owe me one, Lorenzo. Alam ko. At dahil sa tulong mo ito, hindi na ako makikipagkompetensya sa iyo sa pamumuno sa Monte Carlos Farm. I will give way, Felix. Lorenzo, anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin niyan, Miss Zenya, na nakahanda na niyang isakripisyo ang pamamahala ng farm sa akin para lang matulungan ka. In short, mahal ka ng bunsong kapatid ko. Felix! Shut up! I'm just kidding. High blood ka masyado. Anyway, I'm glad to help you, Miss Zenya. Hindi ko talaga akalaing aabot sa ganoong bagay si Timothy. Nagbabangayan lang kami ni Lorenzo dahil sa pamamahala sa farm. Pero hindi kami aabot sa patayan. At hindi ko rin magagawa yan sa bunso kong kapatid. Tuso lang ako pero hindi ako kriminal. Kaya disappointed ako kay Timothy. Salamat, Sir Felix. Walang anuman, sis-in-law. Shut up! Namula ang pisngin ni Zenya sa ibinulong ni Felix sa kanya. Napatitig siya sa mga mata ni Lorenzo na halatang inis sa kapatid. Pero hindi inaasahan ni Zenya na ganito pala ang magkapatid na Felix at Lorenzo. Kung sana'y ganito rin ang pamilyang meron siya. Masakit lang na mas pinili ni Timothy na masira ang pagiging magkapatid nila para lamang sa pera at kapangyarihan. Samantala, sa malaking bahay ng mga Ramirez, kinakabahan na si Alfred sa maaaring gawin ni Zenya sa kanila, lalo na kay Timothy. Anong gagawin natin, Anita? Baka makulong si Tim. Pero, papanong buhay pa si Zenya? Nilibing na natin siya sa likod ng bahay. Hindi ako makapaniwalang buhay siya. Hindi ako makapaniwalang buhay si Zenya. Hukayin natin ang libingan niya para mapatunayan natin kung totoong buhay siya o patay. Tumahimik nga kayo. Buhay si Ate Zin. Siya ang kaharap natin. Malamang nang nilibing natin siya at kampante tayong patay na siya, may nagligtas sa kanya. Sa ngayon, sigurado akong wala na akong lugar sa kumpanya. Kami ni Celine. Kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Kuya, hindi natin siya hayaang makabalik sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin, Celine? Nasa kanya ang kapangyarihan para patalsikin tayo sa posisyon, hindi ba? What if siya ang palayasin natin sa kumpanya? Babayaran natin ang mga board of directors at sisirain natin siya sa harapan ng mga ito. Paanong sisirain, ha, Celine? Paano natin sisiraan si Zenya sa sarili niyang kumpanya? Malutong natawa ni Celine ang dumagungtong sa buong kabahayan. Natahimik naman ang lahat habang si Timothy ay mariing nakatitig kay Celine. Si Celine ang laging may plano sa pamilya nila. Halos ang plano ni Celine ang laging nasusunod. Pati na rin ang pagpatay kay Zenya ay ideya iyon ni Celine. Ayaw na sanang gawin ang mga bagay na yun ang saktan si Zenya. Pero ang sinabi ni Celine na darating ang araw na palalayasin din sila ni Zenya ay napapayag siya ng kapatid na gawin ang masamang balak para kay Zenya. Si Celine ang nagplano ng lahat ng ito at ngayon may balak na naman ito. At sa tingin ni Timothy, hindi na maganda ang binabalak nito laban kay Zenya at sa kumpanya at siya laging napapahamak sa lahat ng ito. Ano na naman balak mo, ha, Celine? Kuya, chill ka lang. Masyado kang high blood dyan. Kapag nasa panig natin ang lahat ng board of directors, wala nang magagawa si ate para balikan ang pamamahala ng kumpanya. Kaya sisiguraduhin nating papanigan tayo ng mga board of directors. And you think papanigan tayo ng mga board of directors ng kumpanya? Loyal ang mga yun kay Ate Zenya. That is why
Money talks, kuya. Kung bibigyan natin ng konting shares ng kumpanya, tsak na mapapasa atin ang loyalty nila. Brilliant idea, Celine. Tama. Kapag bibigyan natin ng shares ang mga board of directors, tsak na papanigan nila ako. At hindi si Ate Zinia na wala nang ibang ginawa, kundi ang pangunahan sila sa lahat ng kanilang mga desisyon. Kung ganon, kailangan na nating kumilos agad bago pa man mahuli ang lahat. Kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon bago pa bumalik si Zinia sa kumpanya. Tim, magpatawag ka na kaagad ng board meeting. Tama si Papa, kuya. At ako na rin ang bahalang sumuyo sa mga Monte Carlos para bumalik sa atin. Malaking naging impact ng naging pahayag ni Ate Sanya noong nakaraan. Kaya tayo iniwanan ng mga business partners natin. Sa ngayon, hindi pwedeng mawala sa atin ang Monte Carlos Farms. Kaya pupunta ako sa mismong mansyon ng mga Monte Carlos. Ay, mabuti na lang at napakatalino mo, Celine. Sasamahan kita sa mga Monte Carlos, iha. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang bahala sa diskarte mo doon. Hindi ako makikialam. Kaagad na nagpatawag ng board meeting si Timothy sa Scene Food Corporation. Tuwang-tuwa ang lahat matapos bigyan ni Timothy ng 5% share ang bawat isang board members ng kumpanya. Ngunit isa sa mga board members na ninang ni Zenya ang umalma. At anong kapalit ng 5% share nito, Mrs. Ramirez? Let's be practical. Alam kong hindi ka pa nasisiraan ng bayad. Para lamang ibigay sa amin ng libre itong 5% share mula sa Zin Food Corporation? Anyway, Ma'am Tessa, tama kayo. Hindi libre ang 5% share na ibibigay ko. Kapalit niyan, ang loyalty nyo sa management ko sa Sin Foods. Kita nyo naman kung ilang taon na ba kayong kasama ni Ate Zinia. Pero wala kayong ni katiting na shares dito sa kumpanya niya. So, in short, susuhulan mo kami para piliin kang maging bagong CEO ng Zin, ganon? Mr. Ramirez, nakalimutan mo yata pinaghirapan ng inaanak ko ang kumpanyang ito. Ginagabayan lamang namin si Zinia bilang board of directors. Wala naman tayong nakakitang mali sa pamamalakad ni Zinia sa kumpanyang ito, tama? At hindi naman nasayang ang mga shares natin na pinamunuan ni Zinia all these years. Natahimik ang lahat ng board of directors sa sinabi ni Tessa na isa sa mga kasamahan nilang direktor ng kumpanya. May punto at tama naman ito. Kung tutuusin nga ay napapalago ni Zenya ang shares nila sa kumpanya. Pero kapag papanikan nila si Timothy, ay mas lalong lumaki ang shares na hawak nila sa kumpanya. Kaya pinanigan nila si Timothy nang gagalaiti sa galit si Tessa. At lihim na nagsend ng mensahe kay Zenya. Kaagad namang nagtungong dalaga sa kumpanya nang malaman ang ginawa ni Timothy. Muntik pa siyang hindi papasukin ng bagong guard ng Sin Foods Corporation. Mabuti na lamang at kasama niya si Lorenzo. I own this company and yet, hindi mo na ako na-inform na may board meeting pala? Oh, mabutit narito ka na, Zinia. Tingnan mo ang pinaggagawa ni Tim sa kumpanya mo. Binigyan niya kami ng tig 5% na share ng kumpanya para lamang papanigan namin siya. Kanino namang ideya to, ha, Tim? Malamang kay Selena naman, hindi ba? My God, Timothy! Alam mo bang pinagkatiwalaan kita? Dahil you're less evil than your sister. Kaya kita pinasok dito sa kumpanya ko at binigyan ng mataas na ranggo. Pero nagpapaloko ka kay Celine? Akala mo ba talaga mabibigyan mo ng 5% share ang mga gahamang direktor na yan without my approval? Ate Zinia, narito ka? Pinamigay mo ng shares ng kumpanya ko. Alangan naman tutulog-tulog lang ako. At Tim, alam mo bang hindi pa kita pinakulong sa ginawa mong pagpatay sa akin? Dahil wala naman akong ebidensya doon. Pero sa ginawa mo sa kumpanya ko, binigyan mo lang ako ng concrete evidence para ipakulong ka. Hindi sa salang murder, kundi sa kasong estafa at fraud. Anong ibig mong sabihin, ate? Wala akong kinuhang pera sa kumpanya mo at lalong hindi kita niloko. Bakit mo naman ako kakasuhan ng fraud
at estafa, ha? You keep underestimating me and keep provoking my limits. Punong-puno na ako sa kalokohan niyo ng pamilya Ramirez. Tapos ng pagtitimpi ko sa mga kalokohan niyo, ang panlilinlang, misrepresentation mo in my stead. O pang-aabuso mo sa tiwala ko sa iyo upang makuhang pera, ari-arian o benepisyo ng kumpanya ko. Sa batas, ito ay tinatawag na estafa o swindling at may kaukulang parusa. Depende sa halaga at paraan ng panlilinlang mo sa akin. Natahimik ang lahat ng naroon. Walang sino man ang nakapagsalita matapos bulyawan ni Zenya si Timothy. Halos hindi sila makagalaw sa kanilang kinauupuan. Ito na ang unang beses na nakita nila si Zenya na galit kay Timothy. Takot na takot ang mga board of directors na hindi man lang umimik dahil sa takot na nararamdaman. Para malinawan kang ugok ka, isang malaking kasalanan ng pagpapanggap mong may kapangyarihan ka. Pagbibigyan mo ng 5 shares kay Felix at sa mga board of directors, gamit ang pangalan ng may-ari ng kumpanya. Hindi mo naman pag-aari ang Zin Foods. Kailan mo ba naging pag-aari itong kumpanya ko, ha? Punyeta ka! Namutla si Timothy sa bulyaw ni Zenya. Takot na takot itong napaluhod sa harapan ng dalaga. Nanginginig sa takot na makulong. Hindi man lang niya naisip noon na pwede pala siyang makulong sa lahat ng ginawa niya sa kapatid. Hindi man lang niya naisip na mababaliktad pala ang sitwasyon. Ate, hindi mo naman yan magagawa sa akin, hindi ba? At bakit naman hindi? Nagawa mo nga akong patayin, hindi ba? Ate, I was wrong. Nagdilim lang talagang paningin ko ng mga oras na yun. Kaya nagagawa ko yun sa'yo, ate. Maawa ka sa akin. Ayoko makulong, Ate Zenya. Hindi ako makapaniwala na magkagawa mo yun sa akin, Tim. Sa inyong dalawa ni Celine, ikaw ang pinagkatiwalaan ko dahil akala ko matino ka. Pero anong ginawa mo sa akin? Sinaksak mo akong patalikod. You killed me once. At ngayon, nais mo na namang alisin sa akin ang kumpanyang pinaghirapan ko. Nababaliw ko na talaga. Ang nararapat sa'yo'y makulong. Pumasok sa pinto si Lorenzo kasama ang mga pulis na may dalang warrant of arrest para kay Timothy. Kumpleto ang ebidensya ni Zenya sa mga kalokohang pinagagagawa nito sa loob ng kumpanya mula sa pagnanakaw sa pera hanggang sa pinamimigay nitong shares ng kumpanya. Makalipas ang ilang oras, magkasamang umuwi sina Lorenzo at Zenya sa malaking bahay ng mga Monte Carlos. Balita nila'y naroon daw ang mag-inang Anita at Celine para kumbinsin si Felix na ipagpatuloy ang cooperation ng dalawang kumpanya. Samantalang abot ay ngangiti ni Celine at Anita na pinatuloy ng katulong ng mga Monte Carlos. Excited na pumasok doon si Celine para kausapin si Felix tungkol sa partnership ng dalawang kumpanya. Mas lalo pang naging masaya si Celine nang sinabi ng katulong na paparating na si Lorenzo. Sa wakas, malalapitan niya rin ang binatang Monte Carlos na matagal nang bumihag sa kanyang puso. Sir Felix, narito ako para ibigay sa iyo ang revised business proposal ni Kuya Tim sa iyo. Instead na 5% ang ibibigay sa iyo, gagawin nating 10% ang share sa kumpanya. Hindi ba? More profit ang mapapasayo kapag nagkataong ipagpapatuloy natin ang cooperation na ito. Bilib din talaga ako sa'yo, Ineng. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Sa ginawa mong ito, pwedeng kasuhan ni Zenya ang Kuya Timothy mo. Lalo ka na. Hindi mangyayari yan, Felix. Nabigla lamang si Zenya, pero kilala ko ang anak ko. Napakabuting tao ni Zenya. Kaya wala tayong magiging problema kapag natuloy natin ang partnership ng dalawang kumpanya. Kailangan lang talaga namin ngayon ang farm mo. Ayoko pang makulong, Ma'am Anita. Kayo rin, kapag nalaman ni Zenya ang tungkol dito, baka sa kulungan din kayo pupulutin, kagaya ni Tim na nauna na doon. Natigilan ang mag-inang Anita at Celine sa sinabi ni Felix na nakatawa. Kasunod noon ay ang pagring ng telepono ni Anita. Si Timothy ang tumatawag. Nanginginig sa takot si Anita nang matapos kausapin si Tim. Humihingi ito ng tulong dahil nasa loob na pala ito ng kulungan.
hindi ito nagtagumpay na suyuin ng mga board members. Sa halip ay dumiretso ito sa kulungan at inalis na daw ni Zenya ang mga board members na kumakampi sa kanya kaya wala na itong lusot. Napadako naman ang mata ni Anita at Celine sa dumating na sasakyan mula sa kinaroroon ng biranda. Kitang-kita nila si Lorenzo na kasama si Zenya. Napakalawak ng ngiti ni Zenya habang naglalakad papalapit sa kanila. Mabilis na tinawagan ni Celine si Alfred para pumunta sa pamamahay ng mga Monte Carlos sa takot kay Zenya. Galit na galit naman si Anita na sinalubong ng sampal si Zenya. Ngunit nahuli ng dalaga ang kamay ng madrasta at malakas na itinulak ito kaya naman napasubsob ito sa sahig. Ate! Bakit mo itinulak si Mama? Alangan naman kung hahayaan ko siyang sampalin ako. Ano siya? Sinuswerte? Mabutit narito na pala kayong dalawa. Hindi na mahihirapan pa mga pulis na dadampot sa inyo. Anong sinasabi mo? Sinong dadamputin ng mga pulis? Siyempre, you are an accomplice to Timothy's crime. So you should be together in jail. No! We didn't do anything wrong, Ate Zenya. Bakit naman kami dadamputin ng mga pulis? Sa anong kasalanan? Poor thing. Hindi mo ba alam ni ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, Celine? Si Timothy lang ang taga-execute ng mga plano mo. So natural, nakasama ka sa sasampahan ko ng kaso, lalo na sa pagpatay niyo sa akin. Anyway, malapit nang mapasa kamay ko ang ebidensya. Kaya humanda na kayong mabulok sa kulungan. No! Nagsisinungaling ka lang. Wala kaming masamang ginawa sa'yo. Magpasalamat ka pa nga kasi nung nawala kay inalagaan ni Timothy ng gustong kumpanya mo. Hindi mo dapat ipinakulong ang anak ko. Wala kang utang na loob. Dito na bumuhos ang lahat ng pagtitimpi ni Zenya sa mag-ina. Malakas na sinampal nito ang mukha ni Anita. Kasunod noon ay hinila niya rin ang mahabang buhok ni Celine at pinagsasampal ito sa mukha. Hindi pa nakontento si Zenya ay malakas niya pang inginudngud ang dalaga sa sahig ang mukha nito. Napapasigaw na lamang ito sa sakit na sapo ang nasugatang mukha. Akmang tutulungan ni Anita ang anak, ngunit mabilis naman ang isang tauhan ni Lorenzo na hinawakan ng braso ni Anita. Nagwawala ito sa galit at awa sa anak na si Celine. Tama na, Zenya! Tama na! Hayop ka! Nasasaktan na ang anak ko! Isang malutong na pagtawa ang kumawala kay Zenya at hinarap si Anita. Muli na naman itong tinamaan ng mag-asawang sampal mula sa mga kamay ni Zenya. Dumugo ang gilid ng bibig nito dahil sa ginawa ng dalaga. Nasasaktan ang anak mo? Kulang na kulang pa yan sa lahat ng ginawa niya sa akin noon. Pinalo ni Timothy ng baseball bat ang ulo ko sa harapan niyong tatlo ni Papa. Ikaw at si Celine, anong ginawa niyo? Hindi ba wala? Hinayaan niyo si Tim na patayin ako at ilibing ako ng buhay sa likod ng bahay natin. Mabuti na lang, sadyang pinaglihi kayong tatlo sa kabubuhan. Kung may utak sana kayo, dapat sinigurado niyong patay na ako bago niyo ako nilibing. Nakita mo na, Lorenzo. Kanyang kami api-apihin ng babaeng yan. Wala man lang siyang utang na loob kay Mama na nagpalaki sa kanya matapos siyang iwanan ng kanyang sariling ina. Magpasalamat ka pa nga eh. Hindi ako si Zenya. Kasi kung ako si Zenya, hindi lang kulungan ang aabutin mo. Nilibing ko na rin kayo ng buhay, kagaya ng ginawa niyo sa kanya. Dumating si Alfred na humahangos. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit nang makitang duguan ang asawa at ang anak niyang si Celine. Galit na galit nitong sinugod si Zenya, ngunit hinarangan nito ni Lorenzo ng malakas na suntok sa mukha nito. Huwag kang makialam dito, Lorenzo. Gulo ito ng pamilya namin. Ako ang nagligtas kay Zenya mula sa mga salbahing nais siyang pagsamantalahan. Noong panahong nakatulala lamang siya dahil sa ginawa niyo sa kanya. Ako ang pumulot kay Zenya mula sa basurahan. Ako ang nag-alaga sa kanya sa ospital. Noong mga panahong nagdideliryo siya sa lagnat dahil sa infected na sugat niya sa ulo. Nung wala siyang maalala,
Ako ang nagbigay sa kanya ng katauhan niya. Inalagaan ko si Zinya ng ilang buwan, kaya hindi ko hahayaan na may manakit sa kanya. Sir Alfred, wala akong pakialam sa isyu ng pamilya niyo. Wala ka bang awa sa mga kapatid mo, Zinya? Kapatid mo si Timothy at Celine. Para mo na ring ina si Anita. Magagawa mo talaga silang ipakulong. Anak mo rin ako. Bakit napakabayas mo? Hindi ako sumama kay Mama Caroline noon dahil hindi ko magawang iwan ka. I was Papa's girls back then. Paborito kita kaya nanatili ako sa'yo. Pinili kita kaysa sumama kay Mama Carol. Pero hinayaan mo lang ang bagong pamilya mo saktan ako. Noong pinagplanuhan ni Celine at Timothy, napatayin ako. Naalala ba nila kapatid nila ako? Naalala mo bang anak mo rin ako? No, tell me. Kailangan ko pa bang alalahaning pamilya kayo sa kabila ng ginawa niyo sa akin? Senya, nasilaw lang naman kami sa salapi at kapangyarihan. Patawarin mo na ako, anak. Pinapangako ko, aayusin natin ang lahat sa pamilyang ito. Huwag mo lang kaming ipakulong ng papa mo at ang mga kapatid mo. Pamilya pa rin tayo, Senya. Naisip mo sana yun noon na pamilya tayo bago niyo ako pinatay. Wala ka namang ebidensya dyan sa sinasabi mong pinatay ka namin. Puro ka lang daldal. Makakalabas din kami sa kulungan. Sa kasong estafa na yan. Babalikan ka namin, Senya. Akala mo ba nagwagi ka na? Oh, I'm sorry to disappoint you, Celine. Nasa akin na palang video ng ginawa niyong pagpatay sa akin. Lumapit sa akin si Aling Lara, nakatulong natin sa bahay, nung lamay ko. Pasikreto binigay niya sa akin ang kuhang video mula sa telepono niya. Kaya solid na solid ang ebidensya ko laban sa inyo. Hindi gawa-gawang video lang. Nasa abogado ko ng video na yon. At nakahanda na para sa unang pagdinig ng kaso niyong pamilya Ramirez. Diloloko mo ba kami, Zinya? Day of yun ni Aling Lara. Kaya imposibleng totoo ang video na yan. Actually, pinabalik ko si Aling Lara nun dahil may inutos ako sa kanya na ipabili sa palengke. At siya rin ang humukay sa akin sa libingan ko. Si Aling Lara din ang nagdala sa akin palabas ng bahay niyo at dinala ako sa safety ng lugar. Nagising akong wala na akong maalala at naglalakad na wala sa sarili. Salamat kay Aling Lara at buhay pa ako. Sir Felix, tulungan niyo kami. Wala na talaga kayong takas, Sir Alfred. Ma'am Anita, Ma'am Celine, sa kulungan talaga kayo pupulutin. Noon din, dumating ang mga pulis para hulihin ang buong pamilya Ramirez. Napapaluhan si Senya habang tinatanaw ang mga ito na isa-isang pinupusasan. Sa wakas, nakamit niya na rin ang hustisya sa nangyari sa kanya. Parang sumasakit ang ulo niya matapos makalayo ng police car, dala sina Alfred, Anita at Celine. Namumutla ka, Zinya. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Masaya akong nasa kulungan na sila. Natapos din ang lahat, Lorenzo. Napakulong ko rin silang lahat. Salamat sa'yo at hindi mo ako pinabayaan. Actually, unang kita ko pa lang sa'yo. Kahit napakadumi mo at hindi ko alam na ikaw si Zinya, ay tinamaan na ako sa'yo. Nahulog ng loob ko sa'yo, Zinya. Alam kong nahihirapan ka magtiwala sa mga tao dahil sa nangyari sa'yo. Naiintindihan kita kung hindi ka man naniniwala sa akin. Nakahanda ako maghintay sa'yo. Mahal na mahal kita, Zinya. I think, mauna na ako sa loob. Sumunod na lang kayo. Naghahanda na si Liz ng tanghalian natin. Sorry, Zinya, kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Nasabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Natawa na lamang si Senya, pero sa totoo lang, sinong babae ba ang hindi mahuhulog ang loob sa isang kagaya ni Lorenzo? Gwapo na, mabait pa at naging tagapagligtas niya pa. Actually, mahal din naman kita, Lorenzo. Minahala kita. Hindi ko lang alam kung kailan to nagsimula. Pero mahal na talaga kita.
Napahiyaw si Lorenzo na mahigpit na niyakap si Senya at pinatakan ng halik sa noo. Napakasaya niya na may tugon pala ang damdamin niya sa dalaga. Habang si Senya ay napayakap na lang din kay Lorenzo. May luha sa mga mata niya. Dama niya ang pagmamahal ni Lorenzo sa kanya noon pa man, kahit na noong mga panahong hindi niya pa nakikilala ang sarili. Isang pagmamahal na natagpuan niya. Isang tunay na pagmamahal na walang halong panlilinlang na kagaya ng ginawa ng ama niyang si Alfred at ng ina niyang si Caroline noon. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw. Salamat sa Diyos at... Salamat sa Diyos at giting talaga. Ulit. Salamat sa Diyos at... Nabubulol ako. Wala ka dyan. Pero hindi pa rin ako makakagalaw sa maayos doon. Pwa! Charala. It's not what you think, Fa. That's what you think, pa. Shut up, Kuya Felix. 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 Shut up, Kuya Felix. Shut up. Hindi ako interesado kay Celine. And you will never be Celine. You're not getting. You're not getting any younger. Lorenzo Morticantoros. Lorenzo 4 Cantas eh. Lorenzo Monte Carlos. Sige. Sige.